VP Sara, ikuninto po yung kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention. Pakinggan po natin. Kami po ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Hirapan siya. Pangalawa, yung malamig. Kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig doon sa kanyang kwarto. At pangatlo, yung pagkaluto ba ng pagkain ay hindi yung traditional na Pilipino na luto. Naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate. Pero syempre, sabi nga nung mga Pilipino na tiga-Hague, ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin. Oo. Hindi daw sila. Pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am, isa din yon yung lungkot niya sa walang girlfriend. Pero may I just say, ma'am, no? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean, Spanish. So, Singaporean Spanish siya. Yung isa is Dutch. No? So, at araw-araw yon bumibisita sa kanya. Sa detention. So every morning meron siyang lawyers conference at masaya ako dahil yun na nga ang problema ko, sir. Makaligawan ba? Matinig pa naman yon si PRD. So baka pero sinabihan na namin sila. Winarningan ko, ma'am, sabi ko, wag talaga kayo magpadala sa pambobola niyan, ha? May I just say na ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan sa kaya. Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung ganda maganda talaga. Sabi ko, wag kayo magpadala sa mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? Pumupunta sa Palawan. So that is the second influence. That is that you make your own history in this world. Hindi mo pwedeng sabihin, kasalanan ito ng tatay ko, kasalanan ito ng nanay ko, kasalanan ito ng asawa ko, ng boyfriend ko, kasalanan ito ng boss ko. Kasalanan, hindi. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin, you make your own history. So you have to own up to all the mistakes, the decisions, good or bad, your life. That's true. Third. Ano nga ba yung third, ma'am? Hindi ka pwedeng umiyak. Kahit anong mangyari, hindi ka talaga pwede umiyak. You cannot cry at all. Ma'am, when I was 5 years old, and this is so traumatic for a 5-year-old. In fact, 5 years old, you don't have memories, diba? When you were 5 years old. But ako, ma'am, I do. So, nakatira kami sa GSIS, sa Davao City. Natutulog kami sa kasi maliliit pa kami ng kuya ko, natutulog kami lahat sa isang kwarto. So, ang katabi ni, dalawang kama yan, ganyan. Ang katabi ni, Manong, si Mama. Wala kasi basta noon, ma'am, kasi GSIS pa ito. So this was in the 1980s. Early 1980s. Tapos, ako and then si PRD. And then, ang bata ba, hindi mo alam kung ano, hindi ko na maalala kung ano yung reklamo ko at ano yung
Kung sa to akong sapot, di na ako makahinumdum. Pero, nabuisit siya sa akin, umiiyak ako, sabi niya, huwag ka umiyak. Sabi niya, tas, di ba, I mean, sinusubukan natin huwag umiyak, di ba? Pero nandiyan pa yung, and then even sobbing is not allowed. Oh, really tough love. But it helped me. It helped me become a better person. So you cannot sob. No sound at all. So you can cry, but only tears. But you cannot show the tears. You cannot sob. No, not allowed. So I was like, bako. And then he said, oh, I've had enough of this. You go out, you stay in the living room, and you sleep in the living room. So I was 5 years old, and then hanggang ngayon takot man ako sa cockroach. No? And I think kasalanan ito ng tatay ko ba? Takot ako sa cockroach. You know that flying cockroach? Huwag yung mga maliliit na cockroach na yung mga lumilipad, yung pag tiningnan mo siya, pupunta siya sa iyo. Yung mga ganyan na cockroach. And then, sent me out into the living room to sleep in the living room, and then he locked the bedroom door. So they can sleep peacefully, and then I can cry freely outside. Huh? Oh. And then when you're 5 years old, your imagination runs wild. It was dark. I cannot reach the light switch. So it was dark, and the only light is from the outside ba, the street light. And then I can remember, ang imagination ko, ang sobrang laki na daw ng mga cockroach. Mga ganyan na, yung imagination mo. Tapos habang natutulog ka, gagapang sila lahat sa iyo. Mga ganyan. So, ganun siya. Hindi ka pwedeng umiyak at hindi mo pwedeng ipakita ang iyong mga luha. Noong isang beses, magkasama kami ni Kitty na bumisita sa loob ng detention unit. And then sinabi ko sa kanila, kay Hanila at kay Kitty, huwag kayo umiyak ha, kasi ayaw niya. Sinabi niya sa akin, kasi nung unang mga araw na nandun siya, ako lang yung bumibisita. Paulit-ulit niya sinabi sa akin na ayoko bumisita sila kasi alam ko mag-iiyakan. Sabi ko, ako nang bahala, sabihan ko sila. And then this Kitty, hindi niya napigilan isang beses, hindi niya napigilan talaga. She started, pero nandun siya sa likod ni PRD. And apparently, narinig ni PRD. Kasi sinabihan siya, you know what, your tears don't help. So sabi ko din sa kanya, told you not to cry. So, ganon. Hindi ka pwedeng umiyak. Make your own history in this world. And the importance of education in the lives of our children and grandchildren and great-grandchildren. Because that will really influence change in our country. Masakit talaga noong nakikita ko yung ganon. Not because, ma'am, anak ako, ma'am ha, but because I am a lawyer. And I knew that what they were doing was wrong. Because they were supposed to bring him to a local court, to a Filipino court. And then they were supposed to present the diffusion notice. There was a diffusion notice from the ICC to the Interpol directly to the Philippine National Police. So, ang dapat nilang ginawa, Rodrigo Duterte, you have a diffusion notice. Let's go to court. And then they should have presented it to the local court. Pero ang ginawa, ano ba ang ginawa? Yes. Forceful taking of a citizen from his country. Kidnap, if you want to use yung mga naiintindihan ng tao na layman's terms. Pero it was called a rendition in international law. Hindi mo pwede, kasi napansin niyo ma'am, lahat ng mga may death penalty sa ibang bansa, lahat ng mga nakukulong sa ibang bansa, may kaaso sa ibang bansa, at may desisyon na nire-request natin pawiin, i-pardon. Because you're supposed, as a state, you're supposed to protect your citizens at all costs. Even to pay, marami doon sa Middle East, di ba? Kailangan mong magbayad ng blood money. Even to pay blood money so that you can take back your citizen. You don't ever take a citizen from his country and submit him to a foreign jurisdiction. You don't do that at all. That is very basic for a government to follow.
So yun ang, hindi dahil sa anak ko ma'am, pero dahil sa abogado ako. E naiintindihan ko talaga na mali yung ginagawa. At ang masakit pa, the people who say that they are for liberty, democracy, and the rule of law were celebrating. They were celebrating the rendition of a former head of state. Alam nyo, sa ranking, sa hierarchy, doon sa atin sa Pilipinas, former heads of state, meron yan silang some sort of protection. And we did not see that in the case of President Duterte. And then we go to ICC. In terms of complementarity, ibig sabihin po ba sila ay isang justice system? Yung bansa natin, Australia and the Philippines, merong sariling justice system. Nakita na natin, bago siya naging presidente, merong investigation, merong hinukay sa Davao City, merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Davaoenyo, pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file? Dahil sa sinasabi nilang war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron bang kahit isang kaso na final sa korte natin? Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022. Kahit isa. Wala. Kahit isa man lang na sabihin natin na biktima ng EJK. Meron? Pero merong wala si President Duterte. Dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Dahil bago na ang Pangulo. Meron ba kahit isang kaso na na-file sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas? Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes. Dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017, I think. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila 2 years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity. Kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam nyo ang kasama ni PRD? Mga black na French-speaking. Doon, sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga kahapon lang may binomba na bansa. Diba? Ilan ang patay doon? Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala.
So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Pang-apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. At para tanggalon si Inday Sara. Ambot bitaw, uy nga no. Uy ma'am, wala ko kasabot nga no si Inday Sara na lang mangyod. Wala ko kasabot nga no si Inday Sara na lang mangyod ang hinungdan sa tanan. Ang tawag ana sa iya ma'am, political scapegoating. Kanang magsigikag tudlo, kaning tawhanan ni, para malimtan. Tama ka ma'am, para malimtan ang problema sa budget, para malimtan ang blanco sa budget, para malimtan ang mga kinahanglan nila buhaton, pero wa nila ginabuhat. Anang mga ingon anak. Lima lang yung gumagawa ng ganyan. Ang dami daw nagawa na krimen si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami raw nilang nahukay dun sa Davao, dun sa Quarry. Pero hindi naman siya nagsampa ng kaso. Samantala, isa pa siyang DOJ dati. DOJ secretary siya, pero ni isang kaso wala siyang sinampang kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sinabi niya kulang ang ebidensya. Tapos ngayon, sa ICC nila pinadala.